Halo! Ayan na po. Andito na po tayo sa live ng OIC Family, OIC CLG Pamilya. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoon. Ang oras ay 6:50, no? Ang oras po ay 6:50 PM. Sabi nila, ang gabi ay lumalalim kahit di hukayin. Pero ang gabi ngayon ay hindi pa po malalim, kaya magandang mababaw na gabi pa lang sa inyong lahat. Asan na kayo mga kapatid? Nagsimula po ako nag-adjust ako ng 10 minutes kasi actually 7:30 yung 7 yung ating umpisa. Inagahan ko kasi baka mahaba. Yung iba baka mainip. Iniisip ko nga na nung una nagsimula si Brother Romeo, ilang minuto lang siya, 'di ba? Tapos si Pastora Pam 1 oras. Ako siguro ngayon mga 1 oras at kalahati. Joke lang po, joke lang. Ayun, no? Nuulit ko, magandang mababaw na gabi sa lahat. Hindi pa po malalim kasi maaga pa naman, kaya mababaw pa lang. Okay po? Naalala ko nung magsimula tayo, dito nilista ko no? March 28, una po si Brad Romeo, tapos 29, si Pastora Pam ngayon, ang inyong lingkod, si Kuya Ben, Pastor Ben, o ano pa man gawin nyo, sabihin nyo sa akin. Ngayon ay March 30, ako na po, no? So, nung si Pastor to be, si Brad Romeo, huwag nyo munang tawagin Pastor kasi ayaw niya pa. Pastor to be, yan ang tamang term dyan kasi magiging pastor po yan. Lobe ng Panginoon. Amen? Amen, Brother Romeo, nandiyan ka na ba? O nga pala, sige, nandiyan ka na, no? Pastor to be, yan ang tama dyan para kawan. Kasi magiging pastor po, no? Noong una, naalala ko, binahagi niya dun sa John 6, no? Yung mga tao na napakarami at ang naalala ko ron, sinabi niyang mission impossible sa tao, pero sa Diyos, possible mission. Yan. Di ba? Pagkatapos, kasi nakita ko ron nung binabahagi niya po yung salita ng Panginoon sa aklat ng John, yung mga tao nagpapanik kasi yung mga alagad niya pala, sabi niya, Panginoon, napakaraming tao. Paano natin sila pakakainin? Pero ano sabi ng Panginoon? Kumbaga, paupuin mo sila. Sabi ng Panginoon, relax lang kayo, huwag kayong magpanik, di ba? So ngayon kasi pag-uusapan natin yung napapanahon. Pero hindi tayo sumusunod sa uso, pag-uusapan lang natin para po makita natin kung ano ba yung dapat nating gawin sa mga panahon na to na andito po tayo sa panahon na kung saan ay may nagaganap na hindi po normal. Abnormal ang panahon sa mga panahong ito, di ba? Kasi unang-una, 2 weeks na po tayong walang church. Walang meeting, ganon. Walang rito sa simbahan. So, hindi normal. Amen? Kaya sinabi kong sa panahon na to lumalaganap ang mga hindi kanais-nais na nangyayari. Kaya nga, sa mga panahon na to, ano po ang dapat natin gawin? Una, sabi nga nun sa sinasabi nung tinuro ni Brad Romeo, si Pastor to be, no? Relax lang, sabi nga ng Panginoon, relax lang, paupuin mo yung mga tao, kumbaga, ako bahala dyan. So, yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon na mga nangyayaring ganito, relax lang tayo. Relax lang. Huwag kayong magulumanan. Mamaya makikita po natin kung paano tayo mag-relax, no? Makita natin na hindi po tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat sumasabay sa agos ng mundo, sapagkat nakalagay naman yan doon. Bilang anak ng Diyos, sabi nga noon, kapag may takot ka pa, hindi pa kumpleto ang pagiging anak ng Diyos mo. Sabi nga sa aklat ng 1, yung
takot na yan hindi galing sa Diyos yan. Kaya kailangan po, bilang anak ng Diyos, hindi tayo dapat nakakaramdam ng ganun. Ganun ba yun, Kuya Ben? Ganun po yun. No? Kaya sinabi nga ng Panginoon sa mga tao, paupuin mo yung mga tao, ako bahala dyan. Tapos may naglabas may bata ron, di ba? May 2 isda at 5 tinapay. Tama po ba? Ano nyo lang kasi medyo baka baligtad yun, no? O yun, ganun. Pinarami po ng Panginoon yun at may sumobra pang, pagkatapos ng pangyari yun, may sumobra pang 12 kaing o bakol, sabi ganun. Salamat po, Pastor Hermi, no? God bless too. Tapos doon naman sa binahagi po ni Pastora Pam kagabi, pinakikita ron na kahit na maraming namamatay sa iyong harapan, maraming nangyayaring sabi niya, ikaw ay nanatiling nakatayo at yung pagtitiwala. Amen po ba? So ngayon, pangatlong gabi, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil napasimulan nga po ang gawain ito sa pamagitan po ng ating kapatid na si Pastora Pam, no? So napakaganda po nung kanyang ginawa. Yun nga po, nagkaroon tayo ng devotional prayer meeting live. Amen? So, yun po ang gagawin natin ngayon, tuloy-tuloy hanggat hindi pa po natatapos si Corona. Sabi nga nun ni brother Melvin, Kuya Ben, yung Corona maganda yun kung walang virus. Kaso may virus, kaya hindi siya naging maganda, no? So, bago po tayo magsimula, yun po yung tandaan nyo, yung kay Brad Romeo, sabi ganun ng Panginoon, relax ka lang. Pagdating dun sa Psalms 91, kailangan buong pagtitiwala. Ilagak natin sa Panginoon na kahit ano ang nangyayari sa kaliwat kanan mo, still, nagtitiwala tayo sa Panginoon. So, dadako po tayo mga kapatid sa pangatlo, dito po bago ko pabasahin ng ating text, tayo po ay manalangin. Dulog po natin ng panalangin, no? Ay dulog po natin sa Panginoon ang gawain ito. So tayo po yumukong lahat, tayo manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy mo pong ginagamit upang maihayag ang iyong mga salita upang, Lord, sa panahong ito, Panginoon, ay patuloy po naming matutunan na sa iyo po kami tumingin, sa iyo po kami, ituon po namin ang aming paningin sa iyo. Hindi po dapat kami magulimanan, hindi po dapat kami matakot sapagkat ang pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, muli, maraming salamat po, O Diyos, patuloy pong i-bless ang OIC family, OIC CLG family, at Lord, lahat po ng mga miyembro, Panginoon, andito man sa Saudi, sa ibang bansa, sa Pilipinas, Panginoon, hallelujah, at ang aming mga mahal sa buhay, patuloy po naming sinasama sa panalangin na patuloy mong palakasin at patuloy mong ipaalala, Panginoon, na dapat po namin ituon ang aming paningin sa iyo, upang sa ganun, Panginoon, hindi po kami maapektuhan ng takot. Lord, bagamat nangyayari na marami na pong nangyayari na paghihirap sa mga ibang tao, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, iiwanan man sa mga ganitong panahon. Nga lang, Panginoon, panalangin po namin na patuloy mo kami bigyan ng matatag na pananampalataya upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy po kami magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Lord, muli, patuloy po kaming sumusuko sa iyo, anuman po ang aming nagawang kasalanan, sa aming mga naisip, na salita at nagawa, na hindi po naging karapat-dapat sa iyong paningin. Hinihingi po ito namin ng patawad, Ama. Lord, salamat sa pagpapatawad at salamat sa patuloy mong binibigay na pagkataon upang ikaw ay sambahin, luwalatiin at itaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak, patuloy mong palakasin, Panginoon, kami, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Minsan pa, O Diyos, tanggapin mo ang pinakamataas na mapurit pasalamat. Ito mong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, God. Amen. So, tuloy po tayo, mga kapatid, no?
Dito po sa aklat ng hindi na po lingid sa inyo dahil pinost ko na kanina yan eh. Alam nyo naman eh, advance po ang inyong Kuya Ben. O nga pala kapatid, bago makalimutan na tulad po ni Pastora Pam, kahit gabi naligo rin po ako, hindi lang halata. Okay po, hindi lang halata. Yan, hindi halata. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, noon nang magastos sa akin, shampoo, ngayon lotion na. Kasi dumami po yung lotionan. Yan. Salamat po mga kapatid. At ito, simula tayo. Sabing ganun dito sa Hebrew 12:2a. Uulitin ko sa aklat ng mga Hebrew, chapter 2 at chapter 12:2a. 2a lang po kasi may bidon eh. No? Sabi ganun, ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpasakdal nito. Ulitin ko po mga kapatid para mas maliwanag. Sandali lang pa. Sabi nga no? Ituon natin ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpasakdal nito. Yan. Ayun po yung key verse natin. Bakit po yun ang naibigay sa akin ng Panginoon? Kasi from nung nagsimula pa lang po yung etong ano na to, nakita ko kasi schedule ko, pangatlo ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mensahe. So nakita ko po yung, naalala ko po yung ano na yun. Sabi ko, paano ko papaliwanag to, Panginoon? Yun po yun, no? Kaya, papaliwanag po natin, sabing ganun doon, ituon daw po natin ang ating paningin kay Jesucristo. Sa mga ganitong panahon, mga kapatid, mga pangyayari, may nagaganap na, yan nga, pandemic ba tawag dyan? Kasi hindi ko naman siya ganong iniintindi. Kaya nga, yung iba, stress na sa coronavirus. Pero ako, deep inside, mga kapatid, mukha ko lang yung depressed, pero yung kalooban ko, hindi naman. Mukha lang yung depressed, pero hindi. O na-stress pala. Sabi ko nga, mukha lang stress pero hindi. Yan. So mga kapatid, ganito po. Sabing ganun dun sa una nating na topic, relax lang kayo. Tapos, dito sa pangalawa, kay Pastora Pam, magtiwala tayo sa Panginoon. Dito pa rin, sa pangatlo, dapat po nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Nakakapanibago pala talaga pag sa camera ka lang sa salita. Kasi baka yung iba, hindi mo nakikita, baka hindi naman nakikinig, natutulog, tapos naka-watching lang na ganun. Joke lang po mga kapatid, para hindi po kayo antukin. Sabi ko nga, mababaw na gabi pa lang, hindi pa po malalim. Ang malalim na gabi, ayun, mga 11:59, malalim na gabi na yan. Kasi pag umaga, alauna. Pag alauna, umaga na yon. Kaya, hindi na po gabi yun. So, tuloy po tayo kapatid. Sabing ganun doon, ulitin ko, no? Ituon natin ang ating paningin. Bakit po kailangan natin i-focus sa Panginoon ang ating paningin, ang ating buhay? Kasi ngayong panahon na to, talagang ibang pangyayari. 51 years old na po ako mga kapatid. Hindi halata, di ba? Parang 50.5 lang. Pero ngayon ko lang naranasan itong ganito. Virus, grabe. Marami akong na-experience, mga bagyo, ganito, ganyan. Pero ito iba, hindi lang isang lugar. Halos lahat, buong daigdig na apektuhan. Dapat po tayo ang tanong, dapat po ba tayo magpa-apekto sa mga nangyayari? Sabihin natin, hindi naman dapat. Pero ang totoo niyan, apektado rin tayo eh. Ayun ang katotohanan nun. Pero ang maganda lang po sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, meron po tayong panangga. Meron tayong sandigan. Sabi ng Panginoon, ituon natin. Sabi ni Pablo sa mga taga-Hebro, no, ituon natin ang ating paningin. Sapagkat kapag itinuon po natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus, for sure, kayang-kaya nating labanan yung mga nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Ibig sabihin, kung maapektuhan ka man, baka 1.1% lang.
hindi 2.2, no? Ibig sabihin, hindi ka ganong apektado. Bakit po? Kasi, hindi po bagay sa ating mga anak ng Diyos ang nagugulimhanan o natatakot kapag may mga ganyang pangyayari. Kasi anak ka nga ng Diyos eh. Anak tayo ng hari ng mga hari. Ang pangako niya sa atin, hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man, di ba? Sabing ganun sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot. Tignan po natin kapatid sa Isaiah 41:10. Yung ibang kapatid, naganap ng Isaiah, hinanap sa bagong tipan. Naalala ko lang po yung preaching ng isang pastor. 3 taon ng Kristiyano, hinanap yung Isaiah doon sa bagong tipan. Kawawa naman mga kapatid. Panalangin natin sila na maging matured Christian po sila. Kasi kung matured Christian ka na, 3 taon ka ng Kristiyano, hanapin mong Isaiah sa bagong tipan, questionable yun. Amen po ba? May sinasabi lang po ako sa inyo na dapat, hindi po ganon. Dapat ang pagiging Kristiyano, dapat po lumalago tayo. Amen? Sabi nga ni Pastor Roland, kailangan meron talagang pagbabago. Amen? So, asan po siya? Hindi ko po siya nakikita, no? Sabi nga nun dito sa Isaiah 41:10, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, pangako po ng Panginoon yun. Amen? Sige po, isa-isang po natin yung mga prayer request natin mamaya, no? Mag-comments lang po kayo na mag-comments dyan. At ano natin yan, no? So, pag itinuon po natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus, ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ang sabi po ng Panginoon, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Marami sa Facebook nakalagay, virus ka lang, di ba? Ilocano kami. Grabe. Matinding mga Ilocano to. Ako, Ilocano ako mga kapatid. Dapat, ang nakalagay doon, virus ka lang. May Diyos kaming mas malaki sa'yo. Ganon, di ba? Hindi yung Ilocano kami. May nabasa ako minsan ganon eh. Pambira, talagang matitindi pala talaga mga Ilocano. Matitigas yata, ano? Matitigas yung ano. Hindi po, biro lang po yun, no? Ibig sabihin nila, yun eh. Yun yung nasabi nila eh. Amen po ba? So, ayun po yung pangako ng Panginoon. Kapag itinuon natin ang ating paningin sa Kanya, sabing ganun doon, ililigtas kita at iingatan. Ha? Grabe, di ba? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sabi ko nga kanina kapatid, tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, hindi po bagay na tatakot sa atin. Sabi nga no, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Sabi niya, ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Diba, yung nga nakita natin dati, yung sinabi ni Pastora Pam sa awit 91, diba? Balikan ko po lang sandali sabi nga nun doon. Sabi nga nun, sa 91:7, kahit nang mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Grabe, di ba? Ngayon, napakarami na pong namamatay. Pero ikaw, nananatiling nakatayo. Kasi, nasa kamay po tayo ng Diyos. Nanatili kang nakatayo, malusog. Di ba? Pakain-kain pa ng chichirya habang nanonood. Hindi ko alam. Nasabi ko lang, baka lang, no? Ayan, si ate, baka kumakain ng chichirya yan. Dahan-dahan lang, ha? Makinig muna tayo. Mamaya ng chichirya na yan. Sabi ko nga kay Brother Edward, andito na po siya ngayon. Pagtapos ng prayer meeting natin, lalaro tayo. Yan. Unahin muna natin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ko po doon. Amen? So, yun po yung pangako ng Panginoon. 3 lang po. 4 lang pala. Madali lang to. Huwag kayong mainip. Alam niyo naman ako, pagka nagpipreach ako, 45 minutes lang, di ba? Dito, mga, 48 minutes. 1 minute lang po hinihingi ko sa inyong overtime. Okay ba kayo doon? Okay ba? Huwag po kayong kaartokin, ha? Okay, kain lang ng chichirya habang nanonood. Okay? So,
Yun po yung pangako. Kapag nakatingin ka sa Panginoon, kapag itinuon mo, wag po natin ituon-tuon sa iba yung ating paningin. Okay. Buti pa si Pastor, painom-inom lang ng Milo habang nanonood. Hallelujah. Praise the Lord, no? Salamat po. So, yun po yung pangako. Ang inaano po natin, nakalimutan ko po yung title, mga kapatid. Grabe. Sabi nga nung pala sa title, diba, sabi nga nun doon, itingin natin, ituon natin, sabi nga, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagsimulan at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sabi nga nun sa ating title, kanino ka ba nakatingin? Yan. Huwag po tayong titingin sa ulo ko, masisilaw kayo habang nanonood, no? Tumingin po kayo sa Bible, yan. Amen, amen. So, yun po yung unang pangako. Dapat huwag kang matakot. Kapag nakatingin ka, itinuon natin ang Panginoon, ang ating paningin sa Panginoong Jesus, unang pangako niya, hindi ka dapat matakot. So, hindi po bagay sa atin ang tatakot, mga kapatid. Sayang lang pagiging Kristiyano natin kung magiging matatakotin tayo. Amen po ba? Tatlo na lang. Malapit na po. Malapit na po tayo matapos. Sabi nga nun dito sa, ito po yung, hindi ko nakalimutang isinare ng ating kapatid na si Kuya Eric dito sa Habakuk. Yan. Ito po, naka-address yung verse na to, yung mga nangyayari ngayon. Diba? Sa Pilipinas, marami na pong nahihirapan kasi yung iba, wala naman talagang stock, nagugutom sila. Tignan po natin dito sa Habakuk. Yan. Pangalawa na po ito, pangalawang punto, no? Yung una kanina sa Isaiah 41:10. Salamat po, Pas. Sige. Salamat po. Andito po si Kuya Eduardo, kasama ko po, purihin ng Panginoon, no? Sabi nga nun dito sa Habakuk 3, yan, 17 to 19, yan. Pakinggan po natin. Salamat, no? Ayan po ang kailangan natin ngayon. With prayer, sabi nga ni Kuya Eduardo. Sabi nga ron, bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam, ibig sabihin, madelay sa English. Mabalam, Tagalog, no? Hindi siya, kumbaga hindi matuloy. Yan. Habakuk. Habakuk 3, 17 to 19. At walang anihin sa mga bukirin, kahit namatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. Sabi ganun sa 18, mga patid, mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. Sa 19, ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Yan po yung pangako ng Diyos sa atin kapag itinuon po natin ang ating paningin sa Kanya. Wag kung saan-saan tayo nakatingin. Kaya nga ang title nito, saan ka ba nakatingin? Sa oras ng kagipitan, sa oras ng kahirapan, saan ka dapat tumingin? Hindi ka dapat tumingin sa iyong kapaligiran dahil madidiscourage ka. Amen? Kung binata ka, tumingin ka sa dalaga. Ba't tayo napunta dyan? Kasi marami ngayon, mga patid, iba nangyayari. May mahirap na nga nangyayari. Eto na nga, kahirapan na nga yung nangyayari sa kapaligiran, kung ano-ano pa pinagagawa. Diba? May sermon, siyempre. Ang salita ng Diyos, mga patid, hindi pwedeng aalu-aluin ka lang yan. Kailangan ka rin niyang sermonan para matuto tayo. Totoo po yan, mga patid. Dapat, kung ikaw ay dalaga, yan, pipiliin mo yung binata na single din, na walang nobyo. Baka mamaya may nobyo na yan. Sabihin sa'yo, mga agaw. Naalala ko tuloy nung mga kapanahunan ng kabataan natin. Amen? O wag na nating alamin kung ano yun. Tsaka na lang natin ikwento yun. Baka hindi matapos tong ating exhortation. Hindi, mga patid.
ang sinasabi ko po dyan mga kapatid, sa oras po ng kagipitan, amen, dapat nating ituon ang ating paningin sa Panginoong Hesus para po hindi tayo nagugulimanan. Mamaya, yung muling-uli, maganda po yun, no? Sabi nga no? Abe, kahit hindi magbigay ng bunga, kahit hindi namumunga ang puno ng igos, dyan sa Pilipinas, wala namang igos dyan. Kahit hindi mamunga ang mga palay, o kung yung mga pananim natin nasira, diba? Sabi ko, hindi mamumunga ang ubas. Ibig sabihin, kung walang pagkukuhaan ng income o pagkain, sabi niya, kung mahuli man ang pamumunga ng mga ulibo, kung mabalam, sabi niya, kung walang anihin sa bukirin, kahit mamatay ang mga tupa, lugi mga kapatid, kahit sabi niya rito, kahit malugi ang negosyo, sabi nga nun sa 18, mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. So hindi po dun sa mga pagkain ng ating kaligtasan, although kailangan po ng ating laman ng pagkain, pero mas kailangan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Amen? Dahil kapag nasa Diyos ka, hindi ka magugutom, hindi ka pababayaan. O, tingnan nyo, maiksing patotoo mga kapatid. Malapit nang maubos yung mga stock dito. Gusto ko nang galawin yung mga tuna dun sa room eh. May 3 tuna pa ron, nakita ko. Muntik na. Pero, nagpadala ang Panginoon ng supplier. Siya yung nagpadala, ang Panginoon pala ang nag-supply. Nagpadala siya ng mga kapatiran. Anya si Brother Badong. Puro Eduardo to, 2 Eduardo. Ngayon, napakarami mga kapatid. O, ganyan pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka magugutom kahit dumating ang taggutom. Taggutom na talaga eh. Biro mo, sahod pa sa next day pa. Malapit na maubos yung stock. Yung luya ko nga, ganun na lang kaliit. Tapos yung natirang bawang, konti na lang. May mga toyo't suka pa naman. Amen? Pero alam nyo ngayon, sobra-sobra, napakaraming, may rep pa mga kapatid, may bonus pang rep. O, ganyan ang mangyayari sa atin kapag itunuon natin ang ating paningin sa Panginoon. Huwag kung kani-kanino. Amen? Ang daming pang grocery mga kapatid, grabe. Ganyan po magpala ang Panginoon kapag itinuon natin ang ating paningin sa Kanya. Amen? Huwag kung saan-saan tayo titingin. Huwag natin tignan yung nangyaring kahirapan. Kailangan po tayo, sabi nga ganun, maging, kung mayroong mga frontliner na mga nurse para sa mga may mga sakit, tayo pong mga mananampalataya magiging frontliner para po sa panalangin. Hindi yung magmumukmuk ka na lang dyan. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil dumating po si Brad Eduardo rito. Yun, mayat-maya nananalangin po kami. Puri ng Diyos. Hallelujah. O, di ba? So, yun po. Pangalawa doon sa Habakuk, no? Magtitiwala pa rin. Sabi nga nun, ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo ako kasi simbilis ng usa at iningatang ligtas kahit sa kabundukan. Grabe, no? Di ba? Ang lakas tumakbo. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, malakas kang tumakbo. Yung mga basketball player natin, ang tutulin tumakbo, di ba? O, ganyan po tayo. Kapag itinuon natin ang ating paningin sa ating Panginoon, yan po yung pangako ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. So, pangatlo na. So, 2 na lang, kasi 4 lang po yun. So, ang dali lang, di ba? Praise God. Sige po, request lang po kayo ng prayer request nyo, mga kapatid. Hindi ko man kayo nakikita. Alam ko na may nagiinom sa inyo ng kape, makain ng chichirya. Tuloy lang po tayo sa pakinig. Amen? Mamaya, hingi ko kayo ng chichirya. Mamaya pala, kami naman ni Brother Eduardo. Dito po sa Romans 8:31. Yan, sabi niya ganun. Tignan po natin sa Romans 8:31, ano nakalagay dyan. Yan, kabisado natin yan, di ba? Sabi nila, lagi raw nababasa. Mayroon pa nagsabi, gasgas na yung salita na yan. Take note po mga kapatid, hindi po nagagasgas ang salita ng Diyos. Lalong tumatalim habang tumatagal. Amen? Amen po ba? Kaya wag po nating i-quote yung
John 3:16, gas-gas na yan. Hindi po, lalo po siyang nagiging mabisa. Amen? Hindi po gas-gas yan. Romans 8:31, sabing ganun doon. Andito na po ako mga kapatid. Basahin ko po. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Yan. Ano daw masasabi natin tungkol dito sa mga nangyayari? Ayan. Kung ano yung mga nangyayari. Sabi nga dito ni Pablo, no? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So yun po yung pangako ng Panginoon. Kapag itinuon natin, pinukus natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus, ano ang laban sa atin? Ano mang nangyayari na kahirapan, hindi ka dapat maapektuhan. Sabi nga, no crisis if Christ is in within you. Amen? Kung ang Diyos ay nasa iyo, sino ang laban sa iyo? Kung ang Diyos ay nasa iyo, may hirap ba? Wala. Walang pinangako ang Diyos na maghihirap ka. Meron sakripisyo, pero hindi po paghihirap yun. Sabing ganun sa Pilipos 1:29, pinagkalooban na tayo sumampalataya, hindi lang pinagkalooban na tayo sumampalataya sa Kanya, kundi makipagtiis din naman na kasama niya. Diba? So yung paglilingkod po sa Diyos mga kapatid, mayroong pagtitiis. Lalo-lalo na yung mga taga-sundo, diba? Minsan susunduin, wala pa, tangali, nagtitiis sila. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng mga transport natin. Yan, may pagtitiis. Yung mga nagluluto sa kusina, minsan, mainit doon. Tapos, ang sarap-sarap na ng luto, bubulihin pa. Magtiis kayo, mga cook kayo eh. Di ba? Tagaluto. O, kayo namang mga nambubuli, parang ako lang, pag nasermonan kayo, magtiis kayo. Kaya may pagtitiis talaga pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? O, ganyan lang yan. Pag nambuli kayo, sermon din kayo. Kaya, okay lang. Ako, nambubuli rin naman minsan, mga kapatid, pero hindi naman masyado. Lagay natin sa lugar. Amen? Si Brother Jogar lang naman madalas kong bulihin kasi alam ko, kayang-kaya niya yan saluhin eh. Kasi syempre, pag veterano na, huwag niyo sabing matanda. Parehas lang kami yan. Veterano na yan, kaya kayang-kaya niya saluhin yung aking ano. Huwag niyo sabing matanda si Kuya Jogar, si Brad Jogar. Di pa po matanda yan. May edad lang. Sabi nga nun dito sa Philippians 1:29 pala mga patid, no? Sabi nga nun, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Yan. Ayun sinasabi ko po mga patid. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po puro sarap, may pagtitiis. Pero hindi sinabing dapat kang matakot. Kasi pinag-uusapan natin mga patid dito, kung itutuon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus, ayun po yung kanyang mga pangako. Amen? Sabing ganun sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot. Sa Habakuk, dumating man ang taggutom, sa Diyos ka pa rin mananalig, sapagkat siya ang kaligtasan mo. At kasimbilis ka ng usa kung tumakbo, sabing ganun doon. Pagdating naman sa Roma, pag nasa Panginoon ka, tinuon mo ang paningin mo sa Panginoong Hesus, walang laban sa'yo. May coronavirus na nga, nasubukan nyo bang magutom? O lalo na pag sa Bible study, napakaraming pagkain, di ba? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Patuloy lang po tayong maglingkod sa Kanya. Amen? Yun po ang dapat nating gawin. Ito na po ang huli. Ilang minuto na ba tayo, Brad? Hindi ko pa naman oras. Alas 7 tayo nagsimula eh. Isang oras pa ako. 7:24 pa lang. Sabi ko nga mga 46 minutes. O di ba sa preaching kasi 45 lang. Ay 46 minutes. Hinga ko ng 1 minute. 24 minutes pa lang po tayo mga kapatid. Ito po yung huli mga kapatid. Dito tayo ngayon magpo-focus talaga. Sabi nga nun, focus po natin ating paningin, no? Hiramin po yung salitang focus. Sabing ganun doon, fix on Christ, ultimate sacrifice. Diba? Fix po natin ating paningin sa ating Panginoong Hesus.
para hindi ka natatakot, hindi ka nagugulimanan. Aga pa, hindi pa. Aga pa. Pwede pa, yun, oh. Napabilis po, Pastor. So, sabi nga nun dito, mga kapatid, sa John 14:27, yan, ito po yung hindi ko makalimutang bersikulo mula nung ako'y natutong maging Kristiyano. Mga 9, okay na po. Oh, grabe. 9 daw. Pastor, Jan, ano po? Jan? John 14:27. Ito po yung pinakamaganda na pangako ng Diyos. Kapag ipinokus mo ang iyong paningin sa Panginoon, ito yung pangako niya. Sabi ko nga kanina, huwag kung saan-saan tayo nakatingin. Kung may mga tinatamaan man salita ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga pahapyaw na mga salita ng Panginoon, magpasalamat po kayo kung tatamaan kayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, tinatama ka ng Panginoon, hindi ka pinatatamaan. At mahal ko po kayo. Sabi ko nga, kapatid, madalas kong sabihin, bago po tumama ang mensahe ng Diyos sa inyo, ang salita ng Diyos, sa akin muna. Amen? Natural lang po yun. Pag tinamaan ka ng salita ng Diyos, tinamaan ka, natablang ka, ibig sabihin, buhay ka pa, hindi ka papatay, hindi ka manhid. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon. Tinutuwid lang po tayo. Mas gusto ko nga yun, mga kapatid, lagi akong tinatamaan ng salita ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Nasa aklat po ng Hebro yan. Amen? Kapag tinuturing kanyang anak, pinapalo, sabi pa nga doon. Ako, hindi naman ako namamalo. Hindi rin ako nambabatok. Nagpipreach lang. Amen? So, ganun po yung kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Natural lang po na tumama ang salita ng Diyos sa atin. Hindi pwedeng tumama yan sa mga pader, sa mga upuan. Sa puso po ng tao, tumatama yan upang matuto tayo. Sabing ganun sa 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay nagagamit upang maituwid ang mga maling turo, mga maling asal. Amen? Para gumanda ang buhay. Kumain ng gulay. Hindi po yun, no? Sabi nila, pag kailangan gumanda, pagka gusto mong gumanda ang buhay, kumain ng gulay. Pwede rin. Kasi wala pong kolesterol doon. Walang uric. Kuya Eduardo, no? Tawa si Kuya Eduardo, no? Dito po sa 2 Timothy 3:16, sabi nga nun dyan, lahat ng kasulatay kinasiyan ng Diyos. Yan. Lahat po ng kasulatan, lahat po ng ating pinakikinggan. Kaya kung may tinatamaan mga kapatid, sa sinasabi ko, magpasalamat po tayo sa Diyos at mahal ko po kayo. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Grabe mga kapatid, aakayin tayo sa matuwid na pamumuhay kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos na narinig mo, na nasasaktan ka, aakayin ka sa matuwid na pamumuhay. Ayaw mo ba nun? Ako rin mga kapatid, galing din naman ako sa maling pamumuhay nung araw O, di ba? Alam niyo naman ang patutuo natin. Siyempre, marupok lang tayo nung araw, pinatitibay lang tayo ng Panginoon ngayon. Amen? Tuloy po tayo, kapatid. Last. Kuya Ben, tagal naman ng last na yan. Naiinip na ako. Yung chichirya ko, ubus na. Buti nga kayo, pachichirya-chichirya lang dyan. Huwag ko nang banggitin kung sino yung mahilig kumain ng chichirya. Baka mamaya, inuhulaan ni Kuya Ben, di ba? Ito po, John 14:27. Huwag po kayong mainip. Kasi sa gawain ng Panginoon to, sabi ko nga, yung isang oras sa isang araw, napakaiksing panahon. Ito po, John 14:27, ganon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sino po nagsasalita rito? Si Jesus. Kanino niya sinasabi? Sa mga alagad niya, sa mga kasama niya, at sa panahon ngayon, sa atin niya po sinasabi to. Sabi ganon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sabi, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Yan. Meron pa siya ritong comparison. Sabi niya, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Yan. Sabi na naman doon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Takot ba tayo sa virus?
Ako hindi ako takot sa virus, mga kapatid. Kasi hindi ako mabavirus eh. Pangako ng Panginoon yan, ituon mo lang ang iyong paningin sa Kanya, iingatan ka niya. O kung hindi ka nakatuon sa Panginoon, malamang mavirus ka. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa virus kasi hindi tayo tatablan yan. Sayang lang ang pagiging anak ng Diyos natin, sayang lang ang kanyang mga pangako kung natatakot ka sa virus. Okay na. Agree ba kayo doon na hindi po tayo dapat matakot sa virus? Kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Puproteksyonan ka niya. Kumbaga, ayan yung virus. Ito yung virus, ilalagay niya yung kanyang kamay dyan. Ang ganyan ka lang, hindi mo kayang itouch yan. Anak ko yan. Sabi ng Panginoon. Ganyan po ang pangako ng Diyos sa atin sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen? Yun po. Sabi niya, ang aking kapayapaan. Kung ang kapayapaan ng Diyos ay nasa iyo, sabi niya ganon, huwag kang matakot ni mabalisa. Kung natatakot ka ngayon, ano ang kapayapaan doon? Wala yung kapayapaan ng Diyos sa atin. So ako mga kapatid, sabi ko sa inyo, mukhang stress lang ako, pero deep inside, hindi po ako stress. Kasi po mga kapatid, dapat nakatuon ang ating paningin sa Panginoong Hesus. Para nang sa ganon, hindi po tayo natatakot. Pangako niya po yan. Napakaganda, di ba? Ulit-ulitin po natin, ha? Sabi niya ganon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Yan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Iniwan at ibinigay. Sabi niya ganon, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. May binibigay din pala ang sanlibutan na kapayapaan. Meron mga kapatid. Pero may limit. Yung kay Jesus, limitless. Walang limit mga kapatid. Amen? So yun, wag po natin i-focus yung ating paningin kung saan-saan sa kapaligiran natin. Yung nga inuulit ko kanina. Lalo-lalo na sa love life. Pagka nagmamadali ka, sabi ng pastor, sa pag-ibig, pag nagmamadali, madalas nagkakamali. Di ba? Napakinggan natin yon. Pag di makatiis, nabubuntis. Yun eh. Kaya kailangan kapatid, i-focus natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Napulot natin yon, di ba? Pag na-UTI ka, move on. Ano raw yung UTI? Umibig tapos iniwan. Muskila. Paano ka hindi iwan? May una ng pag-ibig. Inibig mo, may una ng pag-ibig. Huwag ganon. Amen? Mahal ko po kayo mga kapatid. Kaya po ako nagsasabi ng ganito. Nangyari din po sa akin yan. Kaya ako nasasabi. Sabing ganon sa linya ng isang drama. Drama no? Walang masaya sa maling pag-ibig. Kaya pag mali yung pag-ibig, iwan mo, umanap ka ng tamang pag-ibig. Ang Panginoon ang tamang pag-ibig. Amen? At kung gusto mong umibig sa kapwa mo, ang Diyos ang siyang magbibigay ng tamang pag-ibig sa iyo. Kahit naman nabuntis ka sis, legal naman yan. Hindi naman nagmamadali yan. Sabi ni Ate Kim, aray ko nabuntis. Legal na legal yan, walang problema. Hindi nagmamadali yan. Amen? Ganun po. Kapag nagmamadali, laging nagkakamali. Amen? Sa relasyon. Kailangan po kapatid, tama ang ating buhay sa Panginoon. Kahit na i-focus mo ang paningin mo sa Panginoon, kung mali ang relasyon mo sa Diyos, useless yun. Ayusin muna natin ang relasyon natin sa Diyos kung gusto po nating pagpalain ng Panginoon. Amen? Yun po, mga kapatid, ang iwan kong salita sa inyo. Bakit po may mga ganitong pangaral minsan, may mga tinatamaan? Ako rin naman tinatamaan, hindi lang naman kayo. Dahil mahal po kayo ng mga nagsasalita. Hindi po naming purpose na kayo saktan, kundi dalin sa tamang pamumuhay. Ako mga kapatid, tinamaan ako sa salita ng Diyos. Kaya eto ko ngayon. Kung di ako tinamaan ng salita ng Diyos, baka napariwara ang aking buhay. Sabing ganun ng isang preacher, kung gusto mong umayos ang buhay mo,
Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Oh, hindi ayos ang buhay ko nun eh. Di ba? Kala ko natural sa electrician yung magnakaw ng tanso. Hindi pala. Sabi nga nila, sila yung number 1 magnanakaw ng tanso. Ako yung number 2. Number 2 na lang, hindi na number 1. Nagnakaw pa, pinagmalaki pa, di ba? Hindi po yung ganon. Ayusin po natin ang buhay natin sa Panginoon at i-focus po natin ang ating paningin sa Panginoon para po pagpalain tayo ng Diyos. Para po makuha natin yung kanyang mga pangako. Yung 4 na binanggit natin. Unang-una po sa Isaiah 41:10. Pangalawa dito sa Habakkuk 3:17-19. Pangatlo dito sa Romans 8:31. Sino ang laban sa atin kung nasa atin ang Diyos? Amen? Sabi pa nga dyan, yung taggutom ba ang makakapigil sa paglilingkod sa Panginoon? Yung kahubaran ba? Kahiyaan ba? Hindi po. Di ba? Sa Romans 8:31, kung bababa po natin ating basa, walang makakapigil, walang makapaghiwalay sa pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. Kapag tama ang relasyon natin sa Panginoon, kailangan lang po siguraduhin natin na tama ang relasyon natin sa Diyos. Kaya yung mga nagsasabi sa inyo dyan, may nagsumbong nga po sa akin na isang membro. Sabi raw po sa kanya ng isang tao, Pastor, mukhang mali yata yung tinuturo ng mga pastor nyo. Sabi nga nun, iba yata yung katuruan. Sabi ko sa kanya, Brad, sabi mo sa amin sabihin, wag sa'yo. Sabi ko kay brother, sabi mo kay Pastor Roland sabihin, tsaka sa akin. Kasi kung mali, bakit ka pa nagpupunta rito, di ba? Kung mali yung katuruan, kung iba, ganun po yun. Kailangan po, una, ayusin po natin ang relasyon natin sa Diyos at i-focus po natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus para po yung kanyang mga pangako ay makamit natin. Amen po ba? So yun po, doon po nagtapos yung ating exhortation sa gabing ito. I-comment nyo lang po yung ating mga prayer request at pagkatapos po niyan, ililista po ng mga elder yan. Kung hindi man maipanalangin dito ngayon, papanalangin po namin yan mamaya tapos pag naka-off na po. Pero try po nating ipanalangin sa mga oras na to, no? So pasalamatan po natin ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita na ating napakinggan. Nawa, mga kapatid, kung nasaktan man kayo, sinasabi ko sa inyo, kapatid, personal akong umihingi ng pero yung salita ng Diyos na ipinangaral ko, hindi ko po yan hihingi ng sorry sa inyo dahil ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan sa buhay natin. May kabuluhan po yan. Ganyan po namin kayo kamahal. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy pong ibinibigay na pagkakataon, pribilehiyo upang ikaw ay paglingkuran. Lord, hallelujah God Jesus, ito po ay binigay mong pagkakataon at ito po ay gagawin naming duty, Panginoon, para sa iyo. Lord, magagawa lang namin to dahil sa tulong mo, Panginoon. Sabing ganun ni Pablo, Panginoon, ang lahat ng bagay ay kanyang gawin dahil siya ay pinalalakas mo. Ganun din po kami, Panginoon. Kaya po namin gawin to araw-araw dahil sa kalakasang ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng nanood, nakinig, Panginoon, at manunood pa. Bless mo, Lord, ang kanilang mga puso. Turuan mo kami, Panginoon, na ituon ang aming paningin sa iyo. Huwag po kung saan-saan kami nakatingin, Panginoon. Yun lang po, Panginoon, ang aming mga panalangin na patuloy po kami nagtitiwala at nagpapasalamat sa mga gagawin mo pa sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na patuloy po naming pinapanalangin, nagkakaisa po ang OIC CLG family na dumudulog sa iyo, na patuloy pong i-bless, Panginoon, ang lahat po ng miyembro, Panginoon, at aming mga mahal sa buhay, O God. Hallelujah, na patuloy mong proteksyonan, i-bless, Panginoon, upang hindi po kapitan ng virus na yan. Lord, naniniwala kami, nananampalataya kami, Panginoon, na kahit na nasa tabi na namin ng virus, kasi hindi po namin siya nakikita, hindi po namin nalalaman kung sino yung infected, Panginoon.
puproteksyonan mo kami, Panginoon. Iyaharang mo ang iyong kamay sa aming mga katawan upang hindi po kapitan ng virus. In the name of Jesus, we declare, Panginoon, na lahat ng iyong mga anak ay hindi po mabavirus. In the name of Jesus, hallelujah. Lord, pinapanalangin din namin, Panginoon, na yung tinatawag na coronavirus na yan, Panginoon, sa buong mundo. Lord, alam po namin na hindi po kakayanin ng mga tao yan. Ikaw lamang po, Ama, ang makapag-aalis niyan. But, Lord, your will be done, Panginoon, ang nangyayari sa mundong ito. Panatilihin mo lamang, Panginoon, ang aming mga puso na maging masunurin sa iyo. Upang sa ganun, Panginoon, patuloy po kaming nakatune in sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Lord, yung mga prayer request na amin pong mga nabasa, Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah, sa mga healing, Panginoon, O God, sa mga nag-request, Panginoon, ng mga prayer request, O God, hallelujah. Lord, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kanilang mga pangangailangan, hallelujah. Mga kapatid, Panginoon, na naka-lockdown, O God, yung may mga karamdaman, yung mga nangangailangan ng pagkaing physical, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang gagawa ng paraan upang sa ganon magkaroon po sila ng makakain, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, sa iyong mga pangako, Panginoon, na aming nabasa. Tunay nga, Ama, na sa kabutihan mo, O Diyos, kami aasa, Panginoon, sa mga pangako mo. Lord, yung mga kapatid namin na nakinig at, Lord, nakaramdam, Panginoon, ng iyong salita, panalangin ko, Ama, ang paggaling nila, O God. Hallelujah, Jesus. Kung may mga tao, Panginoon, na natamaan ng iyong salita, Lord, ipaunawa mo sa kanila na sila'y mahal namin at higit sa lahat, Panginoon, sila'y mahal mo. Kaya nga po kami nag-aaral ng iyong mga salita upang maituwid ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kadakilaan mo. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, sa buong mundo, Panginoon, hindi lang po dito sa bansang Saudi, bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon, na nangyayari po na ganito. Lord, pinapanalangin po namin na sa mga pangyayaring ganito, Panginoon, ang mga taong hindi pa po nakakilala sa iyo, nawa ito na po yung pagkakataon upang hanapin kanila, tanggapin kanila, Panginoon, papasukin kanila sa kanilang mga puso, upang magkaroon po sila ng kapayapaan na tulad po ng kapayapang iniiwan mo sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, sila'y magkaroon ng kaligtasan sapagkat yan po ang nais mo sa mga tao na mga ligtas, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na mga darating pa na devotional prayer meeting na tulad nito, Panginoon, ay patuloy na maging matagumpay, patuloy na maging mabisa ang aming mga panalangin. Lord, salamat sa buhay ng bawat isang membro, Panginoon, ng OICCLG na nananalangin, Panginoon, hindi lang po sa loob ng panambahan, kundi sa buong mundo, Panginoon, na apektado po ng coronavirus. Lord, tunay nga, Ama, na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Yan po ang aming pananampalataya, O Diyos. Ang pangako mo lamang, Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man at kami ay ililigtas mo sa mga pangyayari na yan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Nakikita mo, Lord, ang aming kagalakan sa mga pangyayaring ito, bagamat may mga nangyayari, Panginoon, na ganyan, Panginoon, yung coronavirus na yan. Ikaw pa rin po ang sentro ng aming buhay. Ikaw pa rin po ang kagalakan namin, Panginoon. Sa iyo pa rin po namin hinahanap ang aming kagalakan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya na ikaw, Panginoon, ang siyang nagpasimula at nagpasakdal nito. Kailangan lang po namin itingin namin ang aming paningin sa iyo, God. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Minsan pa, Panginoon, muli, O Diyos, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Ito ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus at sa pakikpisa ng banal na Espiritu. Amen and amen. Hallelujah. So mga kapatid, yan po
Gagawin ko po mga kapatid, iscore ko po yung mga prayer request at panalangin ko po ng personal. Dahil po medyo mahaba na rin po yung ating oras, naka 44 minutes na ako, plus 10, 54 na po. At yun po, ipapanalangin po ng personal yung mga prayer request nyo. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang ating devotional prayer meeting. Lahat po tayo mga kapatid ay manood at manalangin. Amen? So, God bless po sa lahat mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. So, yun po mga kapatid. Paalam po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.